Hi guys, May of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Hierophant, the Judgment card, the World card, and the Knight of Cups. Okay, so sa nakikita ko dito, parang may tao dito na paparating sa'yo na pwedeng nagkaroon ng distance between the two of you, and pwedeng nagkaroon na ito ng realization na gusto na niya na makipagrelasyon sa'yo or to take a relationship seriously or to commit to you. Okay? And then we have her Justice. So, parang gusto niyang pakasalan ka, oh. Or for the both of you to be engaged or to do the right thing sa iyo or sa relationship ninyo. And then we have here the Three of Pentacles. So, gusto niya talaga na ayusin ang relationship ninyo. And then we have here the Empress. Parang may mga plano siya here. Maybe gusto niya na magkaanak kayo or to form a family, ganyan. And then we have here the Sun. So, ibig sabihin, gusto niya na maging masaya yung relationship ninyo or yung pagsasama ninyo. Or pwedeng gusto niya na magkaroon na ng bunga, kumbaga yung inyong relasyon. Okay? And then we have here the High Priestess. Okay, ang daming mga major arcanas dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, napaka-strong nitong energy na ito. Okay, and then we have here the Knight of Wands. And then we have here the Star, another major arcana. Ibaligtad ko lang kasi nakahubad sila. Okay, so sa nakikita ko dito is like, kung pinagdasal mo to, kung minamanifest mo ito, okay, malaki talaga yung chance na magkakatotoo na sila ngayon. Okay, na parang kumikilos na itong person ninyo to give you what you really want or deserve. Okay, and then we have here the Page of Pentacles and the Four of Cups. So, maaari na talagang na-miss ka nito, nanghinayang din siya sa kung ano yung nangyari between the two of you. Ganyan, kaya parang ino-offeran kanya na dito ng kung ano-ano para lang kumbaga masuyo ka or ang tawag ito, pumayag ka na makipagbalikan sa kanya. And then we have here the King of Swords. So, nakikita ko rin dito yung pagiging honest and open niya sa iyo. Okay? Na tipong mag-open up siya talaga to you kung ano yung mga intentions niya, kung ano yung mga gusto niyang mangyari sa relationship ninyong dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Four of Pentacles, the Queen of Swords, the Six of Swords,
and the Page of Pentacles. Okay, so sa nakikita ko dito, parang gusto niyo nang mag-move on. Gusto niyo nang change. Okay? Na parang hindi na kayo dito nanghihinayang napakawalan, alisin yung mga bagay na alam niyo na wala naman ng silbi sa buhay ninyo. Kung dati parang nahihirapan kayo to let go, or parang napaka-possessive, obsessive ninyo, pwedeng sa mga susunod na mga araw nga, parang sinasabi mo na sa self mo na it's time to change. Okay? It's time to get rid of things. Okay? Na hindi ka natakot. Ganyan. And then we have here, the Emperor. So, nagiging stronger ka dito. Talagang nagiging fighter ka. Stronger fighter. And then we have here the Eight of Pentacles. And then we have here the Lovers. Babaliktad ko lang po. And then, ang nakikita ko is talagang you will really work on yourself, or you will exert effort, kumbaga, in making changes. Okay. Talagang ipaglalaban mo na parang you will keep on moving forward against all odds, na walang hahadlang. Talagang gusto mong magpaka-strong, gusto mong magbago, gusto mong lumayo, umalis, or alisin yung mga bagay na wala nang kwenta sa buhay mo. And pwedeng isa sa mga yun nga is yung person mo. Especially if you are also dealing with earth sign, then Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? And then we have here the King of Swords, the Seven of Pentacles, and the Queen of Wands. So, nakikita ko rin dito, parang hindi ko alam kung makikipag-away ba, or parang tatapatin ka noong tao na inaalis mo sa buhay mo, ganyan. Pero because of this confrontation, pwedeng merong magandang kahihinatnan ito. Okay. Ganun naman sila palagi. Kung kailan parang nilalayuan mo na, kung kailan parang ayaw mo na sa kanila, saka silang maghahabol. Pero this time around, if ever man na maghabol siya sa'yo, at least hindi ka marupok. Mapapakita mo rin sa kanya yung stronger side mo. At parang sasabihin mo sa kanya na kung hindi rin lang naman maganda ang kahihinatnan nitong konfrontasyon na to, or nitong pagbabalik mo na to, wag na lang. Okay? And then we have here the Two of Wands and the Knight of Pentacles. So, sasabihin mo sa kanya na parang, anong plano? Anong intention mo? What will happen to us? Anong gagawin mo para maisakatuparan itong mga plano na ito? So, kumbaga gusto mo ng concrete plan or action from this person. And then we have here the Ace of Pentacles. And in fairness, pwede nga na makuha mo, ma-receive mo yung mga demands mo, or yung mga, ang tawag nito, hindi request basta demands na lang, okay? Sa tao na ito, parang ibibigay niya sa'yo. Gagawin niya yung makakaya niya, maibigay lang niya sa'yo. And dahil doon, pwede nga na magkaroon ulit kayo ng new beginning. Pero ang difference nga lang ngayon, as I have said,
Hindi ka na ganun nakapossessive or clingy sa kanya. Stronger ka na. Hindi ka natatakot na if ever man na hindi mag-push through or magloko na naman siya, talagang ikakat mo siya sa buhay mo. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Ten of Cups, the Ace of Swords, the Ace of Pentacles, and the Strength card. Okay. So, maaaring sa mga susunod na mga araw, magiging blissful, happy ang iyong relationship or family. Okay. Na parang patuloy na magiging strong ang inyong samahan. If ever man nahiwalay kayo ngayon, pwedeng ang ibig sabihin lang, magkakaroon kayo ng new beginning, kung saan magiging malinaw ang lahat-lahat, magiging open kayo sa isa't isa, or mabibigyang linaw kung ano man yung naging issue ninyo before, and because of that, maaaring magsimula kayong muli, okay, kung saan mas committed kayo sa isa't isa. So, hihingi siya ng tawad sa'yo, paamuhin ka niya, and ayun nga, pwedeng maging masaya yung inyong pagsasama sa mga susunod na mga araw. And then we have here the Seven of Swords, the Magician, the Star, and then we have here the Six of Wands. Okay, so na may nagawa talagang kasinungalingan itong tao na to sa'yo before, na tipong medyo na manipula ka. Okay? Pero with the Star here, mukhang nag-guilty naman na siya sa kanyang ginawa, and pwedeng meron pang pag-asa, kumbaga, na magbago or maging seryoso siya sa iyo. And pwede nga na sa susunod na mga araw, gagawin niya yung makakaya niya para maiparamdam niya sa'yo na you are important. Parang bibigyan ka talaga niya dito ng sobra-sobrang atensyon at parang pinaprioritize ka niya dito. Okay? And then we have here the Four of Swords, the Three of Cups, and the Eight of Cups. Okay, so parang ang approach mo is kalmado ka lang, chill ka lang. Yes, makikipagbalikan ka sa kanya. Pero, hindi ko alam, like, meron kang hinahangad dito. Okay, pero medyo kinda opposite, chill ka lang, relax ka lang. Kasi at first, happy pa masaya pa okay? Pero eventually, we have here the Eight of Cups, like, maybe pag nag-die down na ulit yung, how do you say it? Yung pag nawala na naman yung honeymoon phase ng relationship ninyo, or nag-die down na yung excitement, parang you are seeking pa rin for something na parang hindi mo nakukuha sa kanya or sa relationship ninyo. And then we have here the Two of Cups, and we have here the Nine of Wands. Maybe yung isa sa mga hindi nyo nakukuha is kasal.
or engagement, or maybe to take your relationship talaga into the next level, or maybe you feel like hindi pa rin ganun na equal yung treatment, or hindi pa rin equal yung feelings para sa isa't isa, kaya medyo hesitant ka dito. And then we have here the six of cups. But still, I see you like clinging to this, kasi pwedeng matagal na talaga kayo nitong tao na to, or sadyang parang mahaba na yung matagal na yung connection ninyo, or strong para sa'yo. Hindi siya madali talaga napakawalan. Okay, parang parte na talaga siya ng buhay mo. So, kahit na you feel na there is something missing, you still hope na marami pa siyang mai-offer sa'yo, or mafu-fulfill niya, kumbaga, yung part na yon na parang hinahanap mo kung ano yung dapat na nandun sa empty space na yun. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.